Isang linya mula sa isang kanta at muli ay nag-iyakan na naman ng mga tao at na-rage bait na naman ng mga tao sa internet na para bang may nagbagsak ng bomb at tinamaan ng mga bomb dahil kung ikaw naman talaga ay isang tao na busy at may grind sa buhay, hindi ka dapat tamaan sa ganong klase ng mga mensahe kasi hindi para sa'yo yun kasi alam mong hindi ikaw yun. Pero syempre may mga nuances yan at yun ang tatalakayin natin mamaya. Wag na wag kayo makipag-date kung wala kayong pera. Why you shouldn't date broke men. Period. Here's 10 reasons why. It's not about the money. It's about the stress that comes with it. Kung wala kang pera, huwag kang magjowa. At itong topic na to ay hindi naman na to bago dahil nag-iiba-iba lang yung mga nagte-trend ng mga caption or mga POV pero iisang topic lang tungkol sa pagiging deserve ng mga babae sa attention ng mga babae romantically and nag-iiba-iba lang pero same topic lang kagaya ng mga 50-50 pagdating sa date at ngayon naman is kung deserve ng isang lalaki ang romantic attention and eventually relationship ng sa isang babae and sa kasong ito si Sandy Nicole Magsino na isang influencer is gumawa ng isang toxic video kasama ang kanya mga tropa at ginamit niya yung kanta ni Cardi B na Up in which meron linya na broke boys don't deserve no kitty pussy yun actually and kahit naman yung kanta na yun is nagte-trend na dati yun and lumutang lang ulit ngayon dahil dito sa viral trend na to. So yung viral na clip na yun is pertaining to broke boys na di raw nila deserve yung pussy. Idol, smart fit. As a former broke boy myself, eto yung unsolicited opinion ko. It depends. Medyo vulgar yung term na gamit nila, pero it doesn't mean na intercourse lang. It can also mean broke boys don't deserve a partner. Exactly. Pag sinabing broke boy don't deserve a pussy, usually, it's either bembang. Most of the time, bembang nga ibig sabihin, pero it could also mean partner. Kumbaga, nung na-meet ko yung napakagandang ex-girlfriend ko, ngayon asawa ko na, college pa lang ako and I was literally a broke boy. Now, hindi lahat ng babae, pera ang habol sa'yo. Kasi dati, wala talaga akong pera. Dati siya lang yung meron at dumating sa point na kapag nagde-date kami dalawa at nagbabayad na sa bill, binibigyan ako ng pera sa ilalim ng lamesa para ako yung nakikitang nagbayad. Wow! Yes, may mga babaeng kaya kang tanggapin kahit wala kang pera. Pero, that doesn't mean Ang sweet nun So kumbaga parang it's like a respect dun sa pagkalalaki niya in which sa mga babae ngayon sa social media, sinasabi nila na ayun na nga, broke boys don't deserve no pussy. Pero bagamat smart fit is a living example na hindi lahat ng babae ay ganun, pero hindi naman pwede makontento ka na ganun lang. And hindi ibig sabihin na nakahanap si smart fit ng ganung klase ng babae. Ibig sabihin makakahanap ka rin, malay mo ikaw hindi. So wag ka makontento. Huwag kayo makontento. Tuloy. na magsistay ka doon. Pwera na siguro sa mga mayayaman talagang babae at wala silang pake kung may pera ka or wala kasi yung kapugian mo lang yung habol sa'yo. Kumbaga, More often hindi nangyayari yan kasi meron silang tinatawag na class endogamy. Yung rich people tend to marry among themselves. Like, bago sila ma-inlove sa'yo romantically, then ang una nilang titignan is kung sang school ka nag-aral. And more often, ang tinitignan nila either international school or dun sa Big Four ng mga university. And many cases, maraming mga ganun. Pero so, hindi usually yun nangyayari. trophy husband ka. Pero, pinalaki kasi ako sa traditional Filipino household where men should be the provider, the protector. At gano'n naman talaga dapat. Ginawa ko yung best ko para mag-grind, maghanap ng paraan para makabawi. By God's grace, I am now earning money to the point na komportable kami dalawa at hindi na siya kailangan maglabas ng kahit piso para sa needs and wants namin dalawa. Nakita niya yung eagerness ko to grow at mas lalong na-inlove siya sa akin dahil nakita niya yung proseso kung saan ginagawan ko ng paraan ang future namin dalawa. In a way, yan na naituturo ng workout because sa workout requires consistency, discipline, at yung consistency and discipline is ang nadala niya sa pag-grind kaya naka-recover siya from being broke. Nice. So kung let's say pussy lang or one-time thing lang ang pag-uusapan, kayang-kaya magawa ng paraan yan ng mga broke boys. Pero Malimit nga mga broke boys, nakakabembang talaga yan, di ba? kung yung usapan
ay building a future with someone you love, hindi pwedeng mananatili kang broke boy. So, payo ko sa mga lalaki dyan, build your habits, build your body, and build your finances. Because you attract the people with the same frequency as you. So based naman dun sa naging istorya ni SmartFit na pwedeng totoong broke ka sa mga oras na to pero hindi ibig sabihin na permanente ka dyan sa pagiging broke mo. Kumbaga para bang face lang yung pagiging broke mo ngayon, parang dadaanan mo lang yan pero sana wag mong tambayan kasi kung talagang nandun lang yung disiplina, kung talagang may ambisyon kang gustong abutin, then yung pagiging broke ay hindi naman permanente, and then by that time na hindi ka na broke, then hindi mo kailangan maghabol ng mga babae na para gustuhin ka. Kasi nga, kumbaga, kung nakikita ng mga tao sa paligid mo na talagang wino-workan mo sarili mo and then gumagana na yung mga bagay na pinaghihirapan mo, then yung mga bagay na ina-aspire mo, yun na lalapit sa'yo. And in some cases, babae yun. Round 13, unang banat, Luxuria. Broke boys don't deserve no kifi. May mga broke kasing nagsisikap yung nakikita mong ginagalawan yung ambisyon nila maging at hindi pumapayag na hanggang zero na lang. Correct. Yung mga pinili na manatiling broke, oo, na Yun ang totoong broke. naging komportable na lang sa status nila. Sarap buhay. Yung mga tipo ng tao na pwedeng tumambay sa isang tabi, iinom ng energy drink, tapos walang gagawin maghapon. Pero mostly naman sa mga wealthy men, hindi rin naman kifi lang hanap nila kundi yung marunong magparami ng resources at mag-alaga ng mga kayamanang pinaghirapan nila. Exactly. Kaya meron mga mayaman nga talaga na they marry among themselves. Kumbaga, bago sila ma-attract romantically sa isang tao, nangyayari yung mayaman sa mayaman, sila lang yung mga nag-aasawahan. Like, bago sila ma-attract sa'yo. Kumbaga, yun ang una nilang titignan. And surprisingly from a babae herself, Luxuria Battle MC ng Flip Top na meron siyang rational take dito na not necessarily shaming anyone, pero balanse lang na komento. Tuloy. So, ladies, kung gusto nyo maka-attract ng provider mindset, dapat marunong kang maghawak at magpalago ng pera. Kasi nga, kung paano ka makaka-attract ng lalaki na may provider mindset, kung ang nararamdaman din ng lalaki yan, kung ang babae isang habol lang sa'yo is maging taga-sustento ng mga luxury niya. Tanungin mo muna sarili mo, business-minded ka ba? Umaakto ka bang asset o liability niya? Exactly. Kasi kung yung broke boy pabigat, di yung babae naman na walang maiko-contribute sa magiging buhay nyo moving forward, di ba, pabigat din yun. Kasi kung ang goal mo lang kaya gusto mo makapag-boyfriend o may mapang-asawa na mayamang lalaki, ay para may gumastos sa mga personal na luho mo, pero wala ka namang ginagawa para magkaroon at least kahit konting return of investment, Yo, nadali mo. ay hindi rin sila para sa'yo. Ngayon, kung puro broke boys pa lang yung lumalapit sa'yo, humasel ka para ma-maintain mo ganda mo, yung kaseksihan mo, pati knowledge mo, i-level up mo yung game mo, at huwag kang mag-entertain ng broke boys na Kasi nga, kumbaga, you attract kung anong pagkatao meron ka. Kumbaga, pwede mong maitanong sa sarili mo kung bakit ka nagiging lapitin ng broke boys. Kasi siguro talagang pang broke boy lang ang datingan mo. So, medyo improve yung sarili because ganun talaga, gaya ng sinasabi ko, yung mga taong may bitaw, hindi basta kipi lang ang habol niyan. nasabi mo. Kasi broke nga hindi lang financially. Kaya hayaan nyo sila at huwag nyong i-down. Dahil eventually, they will figure things out. Yeah. Pero sa haba-haba ng usapan na to, ang tanong na hindi na itatanong is kung sino ba ang broke boy. Kasi nga naman, is ano ba nagiging pamantayan ng tao para sabihin na broke ang isang tao? Kasi halimbawa na lang, isang lalaki, pwede ring babae na call center agent na 24 years old na sumasahod, sabihin natin, ng mga 20,000 pesos isang buwan. Di ko alam kung ganun pa rin ba ngayon o may mas mataas na o may mas mababa pa. Although nag-call center din ako dati, sabihin natin sumasahod ng 20k pagkatapos nagpapatala ng mga 8,000.
sa pamilya niya sa probinsya, pagkatapos sa pambayad niya sa upa, sabihin natin mga 4,000, hindi natin sigurado kung mas malaki pa, and then mga gastusin niya para sa sarili niya, mga pangkain niya, or pamasahe o kung ano-ano pa. Sa madaling sabi, yung taong yun is kumikita lang ng enough para makatawid sa araw-araw, sumasahod lang, nagtatrabaho lang para hindi mamatay. Pero bagamat hindi siya kumikita ng ganong kalaki, masasabi ba nating broke yung isang tao na gumagrind araw-araw para sa mga taong umaasa sa kanya? At isa pang halimbawa is, merong isang tao na parating asa lang sa magulang, bagamat hindi naman sila maituturing na mahirap. Sabihin natin na itong taong to is may generational wealth na hindi naman ganong kayaman, pero hindi rin maituturing na mahirap, and then lahat ng mga gastos niya sa sarili niya ay galing sa magulang niya. Lahat ay galing sa magulang, yung mga pangkain niya, yung mga gamit niya sa sarili niya, o kung lalabas siya kasama yung mga EA niya is yung panggastos niya is manggagaling pa rin sa mga magulang niya. And pag nakagawa siya ng kalokohan or sabihin natin is nadampot siya ng mga otoridad, then pati pampiyansa niya is manggagaling din sa mga magulang niya, and wala siyang naiaambag, bagamat hindi talaga siya maituturing na mahirap. Pero matatawag mo ba yun na hindi broke kung talagang pabigat naman yung taong yun sa mga tao sa paligid niya? Pero sa dulo ng araw is hindi naman talaga dapat sukatin ang worth ng isang tao based sa kanyang income. Pero sa lipunan, sa malupit na lipunan na meron tayo sa panahon ngayon, na meron talaga mga tao na tumitingin sa financial capacity natin, kung ano yung kakayanan natin na sumuporta financially sa mga bagay-bagay, pwedeng relationship, pwedeng pamilya, o kung ano-ano pa. At wala tayong magagawa sa kung paano mag-isip ang ibang tao, pero meron tayong magagawa para i-improve ang sarili natin. And yung pagdating naman sa babae, although marinaw na rage bait lang to, and sa tingin ko naman ay hindi naman niya sinasadya na magba-viral lang to, dahil nag-TikTok lang naman sila, and ginamit nila yung kanta na yun, and nakarelate sila, and unexpectedly talaga nag-viral. Pero sa mga kababaihan naman is, kumbaga, kung ang hanap natin ay isang lalaki na afford na ibigay sa atin or ibigay sa inyo yung buhay na pinapangarap nyo moving forward, pag nagkapamilya na kayo, then you also have to work on yourself para ma-attract nyo yung mga partner na gusto nyong makasama, moving forward for the rest of your life. And that's all for our video for today. And kung nagustuhan mo tong video na to, then paki-like, share, and subscribe, and then hit the notification bell, and then share mo na rin sa mga tropa mong hindi pabigat sa pamilya nila. Then share mo na rin sa mga pabigat para ma-inspire sila na work ng mga sarili nila. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.